I'll take care of you and our child. Bibigyan mo lang ako ng pagkakataon na makasama ka. Handa siyang magbayad para maikasal. Dahil akala niya'y hindi na siya iibig pa. Ngunit sa isang babae, ang babago ng isip niya. Dear Amihan Stories presents Bride at First Sight, written by Ate Samuha, 21. Ayos na po ba, Mami? Dumating na ba si Ate Rian? Tanong ni Lian sa ina. Anak, sigurado ka ba sa desisyon mong ito? Siyempre naman po, Mami. Ginagawa ko to para sa mga pamangkin ko. Ayokong lumaki sila na walang tumatayong ama. Deserve nila yung magkaroon ng happy ending, pati yung mami nila. Bakit hindi na lang natin sabihin sa kakambal mo na siya talagang ipapakasal kay Damian? Bakit ginagawa pa natin komplikado ang lahat, anak? Ma'am, hindi po siya sasang-ayon. Kilala niyo naman ang ugali ni ate. Kapag ayaw sa kanya, hindi yun mamimilit. See, kaya niyo pong tumayo sa sariling mga paa. Napabuntong hininga ang mami niya. Kinuntsaba niya mga magulang para iset up ang kasal ng kakambal niyang si Rian, kasamang doktor na si Damian Elbajo. Dati kasi ay tumanggi ang doktor sa arranged marriage kasama si Rian. Wala rin namang problema sa pamilya ng lalaki dahil sinabi niyan tungkol sa dalawang apo ng mga ito. Natuwa pa nga at tinulungan siyang isakatuparan ng kasal. Okay, i-check ko lang ang ate mo. May sinat pa naman ang pamangkin mong si Don. Hanapin nun ng mami niya. Paalam ng kanyang ina. How about you, anak? Saan ka na pupunta after this? Tanong ng daddy niya. Kanina pa itong nananahimik. Hinayaan lang silang mag-usap. Bakasyon ko naman po, Dad. So, alis na po ako. Kayo na pong bahala, ha? Nakangiting sabi niya. Nagmano siya sa mami at daddy niya bago siya lumabas mula sa hotel room. Sa hotel kasi gaganapin ang kasal. Isang first officer pilot ang 32 anyos na si Lian Monteser. Galing siya sa may kayang pamilya at 3 silang magkakapatid. Si Ate Rian ay ang kanyang kakambal at ang bunso naman ay si Zachary. Pareho sila ng ate niya na ibang landas ang tinahak na sinuportahan naman ng mga magulang nila. Hey miss, come back here! Tuloy-tuloy sa paglalakad si Lian kahit may naririnig siyang sigawan. Miss, you can't run away from our wedding! Napakamot siya sa pisngi niya, parang nangangati ang tainga niya. Nang makalabas siya sa hotel, ay saktong may humintong taxi. Hinintay niyang makababa ang pasahero. Bubuksan pa ng sana niyang pinto sa backseat nang may humablot sa kanyang kaliwan siko. Agad dumapo ang mga mata niya sa maugat itong kamay. Hey, ginunat mo naman ako! Sita niya sa lalaki. Umakyat ang tingin ni Lian sa malapad itong dibdib na bumabagay sa tuxedo na suot nito. May boutonniere na puting bulaklak sa lapel. Malapad din ang mga balikat at sa sobrang tangkad ay hanggang dibdib lang siya nito. Dahan-dahan niyang inangat pa ang kanyang paningin at sinalubong siya ng pares ng itim na mga mata, tila may gustong ipahiwatig. Makapal ang magkakasalubong nitong kilay, matangos ang ilong at natural na mapupulang mga labi. Ang buhok nito ay maayos ang pagkakasuklay na parang bawat hibla ay sinadyang ilagay sa tamang pwesto, giving him a sharp, refined, and commanding presence. Isang napakagwapong nilalang ang nasa harapan niya ngayon, dahilan upang biglang kumabog ang kanyang dibdib. He is God's perfect creation. He's incredibly handsome. Bulong niya. And who are you, mister? Bumalik ka sa loob at huwag mo kong talikuran sa araw ng kasal natin. Malamig na sabi nito. Naningkit ang mga mata niya at pilit binawi ang kamay niyang hawak nito. Natawa pa siya at pinasadahan niya ng tingin mula ulo hanggang paa ang binata. Mukha ka namang matino, mister. At mukhang kakalabas mo lang dyan sa hotel. Pero adik ka ba? What? Mukha ba akong adik? Chill. Nag-uusap tayo dito ng mahinahon at hindi ako bingi para sigawan mo. And besides, hindi ko sinabing mukha kang adik. I told you na matino ka naman tignan. Pero nagka-amnesia ka ba para pagkamalan akong bride mo? Pinagpagan pa ni Lian ang dibdib nito na tila may alikabok na dumikit sa damit nito. Hinuli nito ang kanang kamay niya
kaya magkabilang kamay na niya ang hawak nito. Kunot noong tumitig ito sa mukha niya. Si Sir Richmond yon! Sabay silang napalingon ng may sumigaw. Nagtataka pa siya nung una dahil ang daming tao. Meron pang may daladalang kamera at doon niya lang napansin na reporter ang mga ito. Napamura ang lalaki. Tumingin pa ito sa kanya bago walang pasabing binuhat siya. Hey, ibaba mo ako! Hindi ako bride mo! Hinampas niya ang dibdib nito. Ngunit hindi man lamang nito ininda ang pananakit niya. Mas binilisan nitong pagtakbo hanggang sa may humintong magarang sasakyan sa tapat nila. Bumaba ang salamin ng bintana sa driver's seat. Richmond, sino yung buhat-buhat mo? Kadarating pa lang ng bride mo, pare. Sabi ng lalaki. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay sinakay siya nito at hinila pababa ang bride nito. Rich! Baba ka na, Lex, at ikaw nang bahala sa bride. Hey, bakit ako yung isasama mo? Singit niyang tanong. Bumaba naman ang kaibigan nito at nagawa pa nitong kawayan siya. Sir, hindi na po ba matutuloy ang kasal? Naku, maraming salamat po! Sigaw naman ng bride. Umawang ang labi ni Lian dahil ang mga taong kasama niya ngayon ay tila nasisira na ng bait. Masaya pa ang bride na hindi matutuloy ang kasal. Tapos ang groom ay basta nalang dumampot na ibang babae. At itong kaibigan naman ito ay supportive pa. Saan mo ako dadalhin? Inis niyang sigaw nang mabilis nang pinaharurot na lalaki ang sasakyan. Mister! Shut up! Maaksidente tayo kapag sisiguan mo pa ako dyan. Ano ba kasing ginagawa ko dito? At bakit mo hinayaan na iwan doon yung bride mo? Wala siya nakuhang kasagutan. At kapag sumigaw pa siya, ay siya lang ang mapapagod. Kaya sumuko na lang siya sa huli. Ilang beses nang napapasulyap si Richmond sa kasama niyang magandang babae. Nakakunot pa rin ang noo nito at nakakrus sa mga braso sa dibdib. Staring is rude, mister. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Ilang minuto pa nakalipas ay nakarating sila sa Valdez Toy Manufacturing Corporation kung saan siya ang Chief Executive Officer. Sa kasalukuyan ay 36 anyos na siya. Anong ginagawa natin dito? Tanong ng dalaga nang pagbuksan niya ito ng pinto. Nakasuot ito ng wedding dress, kaya inakala niyang si Lily Vasquez ito. Nang makalapit nga siya dito, ay saka niya napagtanto, ibang tao pala ito. Maganda ang nahanap ng kaibigan niyang si Lexus, pero kumpara sa mukha ng dalagang kasama niya, kakaibang ganda nito. Malamig ang mga mata nito na tila kayang gawing yelo ang sinuman. Si isang tingin lamang. Matangos ang ilong nito at manipis sa mga labing lalong nagbigay diin sa matapang nitong anyo. Ngunit sa kabila ng matalim nitong titig, may kakaibang lambot na nakapaloob sa kabuuan ng mukha nito. Isang uri ng gandang hindi nakasasawang titigan. Tila hindi sapat na sabihing maganda lang ito sapagkat may kakaiba itong dating na kayang mang-agaw ng pansin na hindi man lamang sumusubok. Let's get inside. Marahan na saad niya sa babae. Inilahad pa niya ang kamay niya. Bakit naman ako sasama sa'yo? Kilala ba kita, mister? Alam mo, this is kidnapping eh. Pwede kitang kasuhan. Nag-cross arm pa siya sa binata. I'm Richmond Valdez. Kumpanya ko to. At wala akong masamang balak sa'yo. I just need to discuss something with you. Ha? Ano naman yun? Wala naman akong kinalaman sa i-discuss mo. At kahit ikaw pa yung CEO ng kumpanyang ito, hindi ibig sabihin na pagkakatiwala na kita. FYI, may masasama ring budhing negosyante. Makakita lang na magandang babae. Excuse me? Lahat ba ng mga negosyante dinadamay mo, miss? Bakit ikaw? Matino ka nga ba? Palaban na sugod na babae. Napahilot siya sa sentido at bumuntong hininga. Masamang mambintang ha. Lalo na kung ngayon mo lang nakilala, miss. Yun na nga eh. Ngayon lang tayo nagkita tapos tinangay mo na ako dito. Don't tell me na mas malala ka pa pala sa mga taong iniisip ko. Mataray na tanong nito. Miss, for the record, wala akong kapatid na babae pero may nanay ako. Kapag nambastos ako ng isang babae, para ko na rin binastos ang nanay ko. Paliwanag niya at natigilan ito. Hindi pa sigurado si Richmond kung hindi ba siya namalikmata lang dahil sa bagya nitong ngiti kanina. Fine. Ano bang gusto mo? Bakit kailangan mo pa akong kausapin? Sumama ka muna, ipapaliwanag ko. Sabihin mo muna kung ano yung pangalan ng nanay mo. Bakit interesado akong malaman ng pangalan ng nanay ko?
Na kapag may ginawa ka sa akin na hindi maganda, pangalan ng nanay mong isisigaw ko. Isusumpa ko siya hanggang kamatayan. Sandali siya napatitig sa babae. At sa tingin niya ay nagbibiro lamang ito. Dahil dahan-dahang umangat ang sulok ng mga labi nito. Hindi ako defensive. At kahit nagbibiro ka pa, hindi ko gugustuhin na isumpa mong pangalan ng nanay ko. Althea ang pangalan niya. Now, pwede na ba tayong umalis dito? Ituro mo dan, Mr. CEO. Okay, miss. Private elevator ang sinakyan nila patungo sa floor ng opisina niya para walang makakita sa kanila na empleyado. Nang makapasok ay agad niyang pinaupo sa couch ang dalaga. Umupo naman siya sa tapat nito. Ang ganda ng office mo ang sosyal. Komento nito habang sinusuri ang opisina niya. Sorry for bringing you here without permission. Kung iniwan kita doon ay baka pagpiyasahan ka ng mga reporter. Panimula niya. Nagtagpo ang mga mata nila at bahagyang napatango lamang ito. So, bakit hindi mo pa rin tinuloy ang kasal niyo? Iniwan mo na lang doon yung bride mo. I want to make a deal with you. Umangat ang kilay nito. At ano naman yon? Be my bride. Don't worry, you'll get benefits from this. Anything you want, I can provide. What? Be your what? Hey, may bride ka na tapos aalukin mo kung maging bride mo? At anong benefits? Kahit anong hihilingin mo, miss. Giit niya. Kahit ano? Nakataas ang kilay na tanong nito. Tumango siya. Handa siyang magbigay ng malaking halaga. Pumayag lang ang babae. I don't need your money, mister. I have a stable job and savings in the bank. I'm not that rich, but I'm not poor either. And I'm not materialistic. Kontento na rin ako sa mga bagay na meron ako. Mahinahon na paliwanag ng dalaga. Sinabayan pa nito ng pag-ili. Sa nakikita niya ay hindi naman talaga ito mukhang naghihirap. Magandang kutis ito. Napahilot na lang sa sentido si Richmond. Hindi naman niya kasi alam sa sarili kung bakit pinagpipilitan niyang babae na maging bride niya. E nakahanap na rin naman ng kaibigan niya. Yung babae kasi, nagdadalawang isip sa pabor niya. Kaya hindi siya sigurado kung pwede na ba itong iharap sa mga magulang niya. Ang totoo, wala namang legal na basihan ng lahat ng mangyayari dapat sa araw na yun. For show lamang ang lahat. Humanda nga lang siya kapag nabuko siya ng mga magulang niya. At isa pa pala, bakit mo papalitan yung bride mo? Ayoko sa mga lalaking hindi loyal at mas masaklap ay cheater pa. You know, lumaki ako sa maayos sa pamilya. Role model ko nga ang daddy ko. You should stick with your fiancé sa halip na maghanap ka ng ibang babae. Mahabang pahayag ng dalaga. She's not my fiancé. Let's just say I hired her to be my bride so my parents would stop bothering me and setting me up with random women. Paliwanag naman niya. You mean a fake marriage? Uso pa ba yun ngayon? Kunot noong tanong nito. But mister, kahit tanggapin kong alok mo, hindi ako pwedeng maging bride. Kahit pa sabi mong fake marriage lang, hindi pa rin pwede. Kasi kasal pa rin ang pinag-uusapan natin. Ano naman ang tungkol doon? May twins getting married today. Alam mo naman ang pamahiin na bawal ang sukup na kasal, di ba? Yes? Tugon niya na hindi pa sigurado. May naririnig siyang pamahiin, ngunit hindi malinaw sa kanya ang ibig sabihin ng sinabi nito. Hindi naman ako naniniwala sa swerte. Para sa akin, kapag masipag ka't nagsisikap, hindi mo kailangang umasa doon. Dahil makukuha mo mga bagay na pinaghirapan mo. Pero kung isa yun sa sinasabing sukob sa kasal, mas gugustuhin kong hindi kami magagawa ng biyaya ng kapatid ko. Ibibigay ko na lang sa kanya magandang kapalaran. Dagdag nitong paliwanag habang bahagyang umingiti. Naramdaman ni Richmond ang mabilis sa pintig ng kanyang puso. Hindi dahil nginitaan siya ng dalaga, kundi dahil sa mga katagang sinabi nito. She's not a selfish person. She knows how to give way and treasures her family. She's the kind of woman my mother sees as a standard. Bulong niya sa sarili. Okay, I'm sorry. Pero sa tingin mo ba, hindi ka na nakuha na ng litrato ng mga reporter kanina? Matadawit ka sa magulong pangalan ng pamilya ko. Mahinahong saad niya. At bigla na lang nagpanik ang dalaga. My God! Hindi ko dala yung pouch ko. Nandun yung phone at cards ko. Nakalimutan kong kunin kay mommy. Paano ako nito magbabakasyon kung wala akong kapera-pera? Napasabunot pa ito sa sariling buhok kahit maikli yun.
Napasandal naman siya sa upuan niya habang pinapanood ang babaeng problemadong-problemado na. Binuksan niya ang cellphone at tinignan kung may kumalatabang litrato nila ng dalaga. Kung bakit ba kasi nag-imbita pa siya ng mga reporter para lang makontento ang mga magulang niya na seryoso na siya sa pagsasettle down. You can leave now, miss. Hindi mo naman tinanggap ang alok ko. Tumayo na rin siya at nagtungo sa swivel chair. Hindi na siya umaasa na tatanggapin pang kanyang alok. Hey, wait! Hindi ako pwede bumalik sa amin! Sigaw nito at napahinto siya, sabay baling sa dalaga. Naguguluhan din siya sa sinabi nito kung bakit hindi na ito pwedeng bumalik sa kanila. What? Napatayo ito at lumapit sa kinatatayuan niya. Nanginig pa ng bahagi ang bibig nito. Hindi ako pwedeng umuwi sa amin. Tumakas ako sa kasal. Tinakasan mong kasal mo? Ha? Akala ko ba kapatid mong ikakasal? Sunod-sunod niyan tanong. Napakamot ito sa pisngi. Ganito kasi yan. Sinet up namin ang kapatid ko sa kasal. Alam niya ako yung ikakasal. Kaya dapat magpapanggap akong tinakasan kung kasal namin ni Damon Elbajo. Secret na nga lang ang pagpunta ko sa hotel. Pero kilala kong kakambal ko. Babantayin nun kung tatawag ako sa parents namin. Baka masirang plano namin eh. Napailing siya sa inamin nito. Akala ko ba, importante sa yung pamilya mo. Kaya bakit nagawa mo palukuhin ng kapatid mo? May anak kasi sila ng groom niya. Nagkaroon sila ng parang hindi pa nito alam ang sasabihin. One night stand. Bakit kailangan pang umabot sa ganun? Kung pwede namang panagutan ng groom ang kapatid mo. At anong kinalaman nun sa'yo, miss? Usisa niya at siya naman ang nagtaas ng kilay. Ganito kasi yan. Panimula nito at ikinuwento na sa kanya ang buong pangyayari. Nakinig lang siya at paminsan-minsan ay napapaili. So, what's your plan? I need a place to stay, somewhere far from Manila. Desperadong sambit ng babae. Hindi na nawalang pagkakakunot na noon ito. At may kinalaman pa ba ako dyan? Kung sinasabi mong madadawit ako sa issue mo, kailangan wala lumabas sa litrato ko kasama ka. My sister might find me. At, tanong niya nang hindi na naman ito kayang dugtungan ng pangungusap. Tatanggapin ko yung alok mo. Basta hindi ako pwedeng ikasal kahit na fake marriage lang yun. Pwede ako magpanggap na bride-to-be pero hindi pwedeng ikasal. Paulit-ulit ka na. Nakuha ko naman ang punto mo. Wika niya at tumigil na rin ito sa pagsasalita. You're playing Cupid, aren't you? Tumawa lamang ito. Pwede kong harapin ang mga magulang mo. Ipapaliwanag natin kung bakit hindi natuloy ang kasal mo sa ibang bride mo. Alright? Gumawa tayo ng kontrata. Baka akong kawawa sa huli. Pero sa tingin mo ba, kapag natapos tong pagpapanggap natin, titigilan ka na ng mga magulang mo? Nagkibit-balikat siya at hindi niya iniisip yon. Sa ngayon, harapin na lang muna natin ang mga magulang ko. Saka ko pag-iisipan ang mangyayari after this. Usal niya at nag-thumbs up lang ang dalaga. Thank you. Iisipin ko na ikaw yung savior ko. Kahit na nadawit lang naman ako sa gulong to. Pero don't worry, hindi ako atras. May isang salita ako. Nakangiting pahayag nito. At nang maramdaman ulit ang mabilis sa pintig ng kanyang puso, ay ipinilig niya ang ulo. Hindi siya naniniwala sa love at first sight at ayaw niyang isipin na nagkagusto agad siya sa estranghera. Anyway, I'm Richmond Valdez, 36 years old. Pakilala niya saka naglahat ng kamay. Lian Montesor, 32 years old. Nang magdaop ang kanilang mga palad, ay nakaramdam siya ng kuryente. Parang may dumali na init mula doon. Unti-unting gumapang sa kanyang braso hanggang sa dibdib niya na para bang may bagay na matagal nang natutulog ang biglang nagising. Hindi siya agad kumilos. Sa halip, hinayaan niyang manatili ang mga kamay nila sa ganong posisyon. Parang takot na kapag binitiwan niya yon, mawawala rin ang kung anong sandaling yon na hindi niya maipaliwanag. Bitiw na Mr. Richmond, namamawis ng kamay ko. Doon lang siya natauhan at mabilis niyang binitiwan ang kamay nito. Ang weird ng kamay mo, miss. Mas weird ang kamay mo. Anito saka umiling. So, what do you do for a living, Miss Lian? I'm a first officer pilot. Nabigla siya nang malaman ng trabaho nito at nakita na lang niya ang sarili na natatawa.
Nasiraan ka na yata ng bait. My ex-fiancé is also a pilot. Pag-amin niya na ikinalaki ng mga mata nito. Yung bride mo? Nope, hindi siya. Umiiling na sabi niya. Naganda na siya ng kontrata para panatag naman ng dalaga para patunayang hindi na siya magiging unfair dito. Samantala, natawa na lang si Lian sa sitwasyon niya ngayon. Pakulo niyang iset up ang kakambal niya. Pinaniwala niyang siyang bride kahit hindi naman. Tapos ngayon, magiging bride-to-be pa siya nang wala sa oras. Ayaw niyang bumalik sa bahay nila. Mamaya niyan ay umabot pa kay Ate Rian na hindi naman talaga siya nawawala at tinakasan ng kasal. Mom, nasa company ako. Nandiyan naman yung assistant ko para ayusin ang problema dyan sa hotel. Napalingon siya na magsalita ang binata. Nakaupo ito sa swivel chair. Puting long sleeves na lang ang suot nito at tinanggal ng coat. Sa totoo lang, wala naman siyang nararamdaman na panganib dito. Mukha namang hindi ito masamang tao. Professional din naman ang dating, kaya kampante siyang kasama ito. I'm with my... Huminto ito na magtagpo ang mga mata nila. Bahagya siyang umiti. My fiancé. Uwi po ako sa bahay kasama siya. Yes, mom. Pagkatapos itong makausap ang ina sa kabilang linya, ay humakbang ito palapit sa kanya. Wear this. Earring? Tanong niya at bahagya itong tumango. Then, isuot mo sa akin. What? Isuot mo sa akin yung singsing. Dali na! Giit niya at wala naman itong nagawa kundi sundin ang inuutos niya. Napangiti pa siya, kasyang-kasya sa kanyang singsing. Handa ka talagang kumuha ng bride mo? Marami kaya tang singsing eh. In case na mawala, may reserba ako. Tugon nito. Pagkatapos ay inaya ni siyang umalis. Bago siya sumakay sa kotse, ay naramdaman niyang may marahang pumatong na mainit na tela sa kanyang balikat. Thanks. Naiilang niyang sambit. Ipinatong pala ng binata ang coat nito sa braso niya. Baka malamigan ka. Maikling sabi nito bago umikot patungo sa driver's seat. Bahagya siya napayuko at hinapit ang coat. Hindi niya mawari kung bakit tila mas umiinit ang mukha niya kaysa sa kanyang katawan. Hindi naman ako nilalamig. Mahina niyang tanggi. Tumaas ng bahagya ang sulok ng lapi ng binata. Talaga ba? Nangingindi ka kasi. Umirap na lang siya. Pagpasok ni Lian sa mansyon ng mga Valdez, ay agad niyang naramdaman ang kakaibang katahimikan sa loob. Nasa receiving room ang pamilya ni Richmond. Tila hinihintay ang pagbabalik nito matapos ang kaguluhang nangyari sa hotel. Humigpit ng bahagya ang hawak ni Richmond sa kamay niya bago sila tuluyang lumapit sa mesa. Sabay na napatingin sa kanila ang mga magulang nito. Bahagyang kumunat ang noo ng ina nitong si Althea Valdez na makita siya. Richmond? Nanatiling kalmado ang binata. Maluwag ng pagkakalagay ng bow tie nito at bahagyang gusot ang manggas ng long sleeves. Mom, Dad, this is Lian Monteser. Pakilala nito. Saglit itong tumigil bago diretsahang nagsalita. My fiancé. Napabuntong hininga ang mami nito bago muling tumingin sa kanya. Richmond never introduced anyone to us after his last relationship. Mom. Tawag ni Richmond sa ina. What? Totoo naman. Napailing ito bago muling nagsalita. We honestly thought he'd never settle down. Hindi nakapagsalita si Lian. Ramdam niyang init ng kamay ni Richmond sa kamay niya. We've known each other for years. Kalmadong paliwanag ng binata. Things didn't work out before, but we found our way back. Tahimik na pinagmasdan sila ng ama nito bago tuluyan tumango. And this time, you're serious. I am. Mabilis at diretso ang sagot ni Richmond, kaya natigilan siya. Unti-unting lumambot ang ekspresyon ng mami nito habang nakatingin sa kanya. You're beautiful, and honestly, this is the calmest I've seen Richmond in years. Mom. I'm serious. Natawa pa ng mahina ang kina. Usually, he looks one inconvenience away from firing someone. Napailing ang ama nito habang umiinom ng kape. That part is true. Natawa ng mahina ang ginang bago lumapit sa kanya at marahang hinawakan ang kamay niya. Thank you for staying beside him today.
Natigilan siya sa sinabi nito. At sa unang pagkakataon, simula nang pumayag siya sa alok ni Richmond, doon niya naramdaman kung gaano kadelikado ang kasunduang pinasok nilang dalawa. Pero ano nga ba nangyari sa hotel kanina? Tanong ng ama ni Richmond. I really thought Lian would not come. Medyo natakot ako kaya lumabas ako at yun na. May mga reporter na papalapit kaya tumakas ako. Naroon naman pala si Lian sa labas. Pagsisinungaling ng pinata na halos ikailing niya. So, ano ng plano niyo? Tanong ng mami ni Richmond. Since ngayon niyo pala nakilala si Lian, I want to postpone the wedding. Itutuloy namin kapag mas malamig na lahat. Tila sumapat naman yon sa mag-asawa. Mukhang masaya pa ang mga ito. Anong nangyari sa inyo ng ex mo? Tanong niya kay Richmond nang ihatid siya nito sa guest room para makapagpalit siya ng damit. Ex-fiancé. Dati akong pinagkasundo ng mga magulang ko, pero hindi natuloy. Pareho naming desisyon yun. Nagulat lang sila nang ipakilala kita. Dahil ito yung kauna-unahang beses na nagdala ako ng babae sa bahay namin. Paliwanag dito. Magpalit ka na. Kailangan nating umalis ngayon. Wika nito at saka ibinigay sa kanya ang paper bag na naglalaman ng isusuot niyang damit. Thank you, sandali lang ako. Paalam niya at sinara ng pinto. Sa kabilang banda naman, muling hinarap ni Richmond ang mami at daddy niya. Richmond, mahinahong sabi ng mami niya. May tatanong kami ng dad mo about your fiancé. Alam mo, nagpapa-background check kami sa mga nirereto naming babae sa'yo. Ayaw namin magkamali dahil nakasalali ang future family mo. Tumango siya. I know, mama. Monteser. Seryosong sambit ng daddy niya, diretsong tingin. Which Monteser family is she from? Monteser Real Estate, Dad. Mabilis niyang tugon. Sandaling katahimikan ang bumalot sa silid. Napatas ng kilay ang kanyang ina. Dahan-dahang pinoproseso ang sagot. Tumingin siya sa ama na magkasiklop ang mga kamay. Established name. She comes from a business family. Pero anong trabaho niya? Kasalukuyan ba siyang namamahala ng business nila? Umiling siya. Mabuti na lang ay nakapagtanong siya kay Lian kanina. Dahil kailangan nilang makilala ang isa't isa kahit papano. Ang daddy pa rin niya may hawak, Dad. Pero papalit pong kapatid niya lalaki. Ano bang trabaho niya, son? Usisa pa ng kanyang ina. She works as a first officer pilot. Wow, she chose aviation over the family business. Napatango-tango pa ang mami niya. Real estate background, aviation career, unusual combination. Monteser Real Estate. Kilala namin ang ilan sa developments nila. Stable at maayos ang pangalan. Well, tatlo silang magkakapatid. Isang guro naman ang panganay. Wait, ngayong araw kinasalang kapatid niya sa isang miyembro ng Elbaho family. Nakaharap na ito sa nakabukas sa laptop. Nag-double check pa talaga ang mga magulang niya. Yes, Dad. Mahina niyang tugon. At least, she's from a grounded family, han. Wika pa ng ina niya. Alright, that's enough for now. So anong plano niyong dalawa? Hindi pa pala kayo pwedeng ikasal dahil sa kapatid niya. Usal ng ama niya at naging magandang dahilan yon para sa kanila ni Lian. Wala naman kaming duda sa kanya sana. Mabait siya at magalang. Nakangiting sambit ng kanyang ina. Tama nga ang hula niya na magugustuhan nito si Lian. Thank you, Mama. Sa ngayon po, gusto niya po muna magbakasyon. Don't worry, hindi ko po pababayaan ang kumpanya. At isa pa po talaga sa rason kung bakit nag-decide kami na i-postpone muna ang lahat. Dahil kakakasalang din ng kapatid niya. Kung bakit kasi nagmamadali ka? Inis sa sambit ang mami niya. Dahil gusto niya na ako mag-asawa. Di sana, pinakilala mo muna sa amin si Lian. Recently lang kasi kami nagkita ulit. At totoo, ayaw pa talaga niya magpakasal dahil nga sa kapatid niya pero mapilit ako. So sa huli, hindi rin kami natuloy. Hayaan mo na, ang importante nakilala na namin siya at makakampante na kami. Muli siya nagpasalamat sa mami at daddy niya. Naganda na rin siya para sa pag-alis nila ni Lian. Mahina ang ugong ng private chopper habang paikot itong bumababa sa maliit na helipad na nasa dulo ng isla. Nakasilip si Lian sa bintana, tahimik na pinagmamasdan ng napakalawak na dagat sa ibaba nila. Sa hindi kalayuan ay makikitang isa pang isla, mas malaki
May mga resort structures at mahabang dock na may ilang nakaparadang yate. Napansin niya yun at agad napalingon kay Richmond. Wait, sabi niya habang nakakunot noo. Akala ko roon tayo. That's once public. Valdez Island Resort. Kalmadong sagot ito. Napakurap siya. Public? Itsura pa lang, mukha ng pang-rich ha? Technically, yes. Richmond, your definition of public is concerning. Bahagyang natawa ang binata habang inaalis ang headphone. Unti-unting lumapag ang sinasakyan nila sa mas maliit na isla sa kabilang bahagi ng dagat. Mas tahimik ang islang yon. Mas natural, walang resort buildings, walang tourist at walang ingay. Puro matataas na puno ng niyog, puting buhangin at malinaw na dagat na kumikislap sa ilalim ng araw. Halos hindi siya agad nakagalaw pagkababa nila. Mainit ang hangin, may halong alat ang dagat at amoy ng mga puno. Tanging hampas lang ng alon na maririnig. Dahan-dahang umikot si Lian habang nakatingin sa paligid. Richmond, tayo lang ba yung nandito? Yes. Gulat siyang napasinghap. As in, literally tayo lang? The caretaker stays on the other side of the island. So unless you plan on swimming for 20 minutes to find them, yes. Unti-unting nanlaki ang mga mata niya. Oh my gosh! Natawa siya ng mahina bago mabilis na naglakad palapit sa shoreline. Lumubog ng bahagya ang sandalyas niya sa pinong buhangin habang tinatanaw ang sobrang linaw na tubig. Ang ganda! Tahimik lang si Richmond habang pinagmamasdan siya. You own 2 islands? Sa pamilya namin, that island is a resort business. Itinuro nito ang mas malaking isla sa malayo. This one is private. Nasaan pala to, Richmond? Somewhere in Mindanao. Ang layo naman. Namamanghanyan tugon. Pero bakit dito mo ko dinala? Pwede naman ako sa kabilang isla. Panindingan mong pagiging runaway bride mo. Baka may makakilala sa'yo sa kabilang isla. Sabi nito at hindi niya napigilan ang mapahagalpak ng tawa. Sa bandang kanan ay may maliit na kahoy na dock na umaabot sa malinaw na bahagi ng dagat. Sa kaliwa naman ay makakapal na puno at makitid na pathway papasok sa gitna ng isla. Richmond, madalas ka ba dito? Mahina niyang tanong. Hindi masyado, busy ako sa kumpanya. Sagot nito. Ang boring pala ng buhay mo. No wonder na pinipilit ka ng mga magulang mo. Tsaka 36 years old ka na pala. Naiiling pa niyang pahayag. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad sa dalampasigan, ay dinala siya ni Richmond sa gitna ng isla, kung saan nakatayo ang tinatawag nitong White House. Literal na puting-puti yun. 2 palapag ang modernong bahay. May malalawak na glass windows na tanaw ang dagat. Malinis ang disenyo, kahoy, bato, at puting pader na lalo pang luminaw sa ilalim ng araw. Napahinto si Lian sa harap ng entrance habang nakatingala. Richmond, tawag niya habang sinusuri ang bahay. Mukha itong bahay ng kontrabida sa TV series. Thank you. Kumunutan noon niya sa sinabi nito. Hala, compliment pala yun. Muli itong nagkibit-balikat. Pagpasok pala ay malamig agad ang hangin dahil sa central cooling system. Malawak ang open living area. May mataas na kisame at floor-to-ceiling windows na direktang nakaharap sa dagat. Sa isang banda ay may mahabang dining table, habang sa kabilang side naman ay may lounge area na puro puti at tabo ang kulay. Parang bawal magkalat dito, sobrang linis. Bulong niya habang dahan-dahang umiikot. You say that like you're planning something, ah? Wala pa naman. Natawa si Richmond bago itinuro ang hagdan. Come on, I will show you the rooms. Sumunod siya habang pinagmamasdan ang bawat sulok ng bahay. Hindi yun mukhang resort. Mas personal ang dating. May mga librong nakalagay sa shelves, ilang frame photos ng dagat at aerial shots ng isla, at mga gamit na halatang regular na ginagamit. Huminto siya sa hallway sa second floor nang mapansin ang isang malaking glass wall na tanaw ang buong karagatan. Oh my gosh! Diretso siyang lumapit doon. Mula doon ay kitang-kita ang kabilang isla at ang walang katapusang dagat na kumikislap sa ilalim ng hapon ng araw. Tahimik siya nakatingin doon ng ilang segundo bago nagsalita si Richmond mula sa likuran niya.
One of the best views on the island. Napalingon siya dito. One of? There's a better spot upstairs. Of course, meron pa Mr. Valdez. Muli siyang tumingin sa dagat bago biglang napahinto. Wait, are you staying here too? Hindi agad sumagot ang binata, kaya tinaasan niya ito ng kilay. Richmond, why are you quiet? Tahimik pa rin ito. Unti-unting nanliit ang mga mata niya. Hi. Bumuntong hininga pa si Richmond. Napatras siya ng isang hakbang habang nakatitig dito. Richmond Valdez. What? Answer me properly. Ngumiti ang binata. Halatang inaasar na siya. You already figure it out, Lian. Yes, but I want verbal confirmation. Napabuga siya ng hangin bago itinuro ang paligid. There are like 20 rooms here. 19. That is not the point, Richmond. Safe naman ang lugar na ito, Lian. Easy for you to say. Hindi ko yung biglang dinala sa isolated island. Tapos mag-isa pa ako kung sakaling hindi ka mag-stay dito. Richmond naman. You said you liked it. Bakit parang takot ka na agad dito? Nang aasar pa nitong tanong. I like the island. Hindi ko pa sure ang situation. Huminto ito sa harapan niya. Kalmado lang ang mukha. You're overthinking. Of course, I'm overthinking. Solo island, solo house, tapos hindi ka sumasagot ng diretsyo. Very suspicious behavior. Lian. What? Oo, hindi lang naman ang isasagot mo sa akin eh. Tapos nahihirapan ka pa. Okay na pala ako sa kabilang isla. Doon na lang ako kung babalik ka naman para sa Maynila. Maawa ka naman sa akin, Richmond. You're capable of operating an airplane, yet you're afraid of ghosts, Miss Monteser. Nakataas ang kilay nitong tanong. Lahat naman tayo may sariling weakness. Parang ikaw ay wala ah. Sus, hindi ako maniniwala sa'yo. Pero seryoso naman kasi ako, Richmond. Mamaya niyan, may marinig pa akong creepy. That's probably just the ocean, Lian. And what if it's a ghost? Then the ghost can pay rent. Peke siyang natawa at pinakita yun sa binata. You're not funny. Sasamahan kita dito. Minsan-minsan pupunta ang caretaker ko. Habang nandito ako sa isla, magtatrabaho pa rin naman ako. So, pwede mong gawin ang gusto mo. Make sure na hindi ka lalayo. Pahayag nito. Thank you. Masayang bulalas niya at pumasok na siya sa silid na itinuro ni Richmond para sa kanya. Ang balak sana ni Richmond ay mananatili na lang sa kwarto niya sa White House. Subalit hindi siya makapag-focus sa kasama niyang nasa labas. Baka ano pang mangyari sa dalaga, responsibilidad pa naman niya ito. Lumabas siyang may bitbit na laptop at iilan na dokumento. Nagtungo siya sa cottage. Nilingon niya si Lian. Nakangiti itong naglalakad palapit sa kanya. Richmond, may camera ka ba dyan or extra phone? Sayang kasi yung bakasyon natin dito kung wala akong picture. Diretsong sambit ito. Naglahat agad ang kamay na parang nanghihingi lang sa kanya ng pera. Napatingin pa siya sa suot ng dalaga. Puting flowery dress na hanggang hita. May suot din itong simpleng sandals at isang straw hat. Walang kolorete sa mukha, kaya litaw na litaw ang natural nitong ganda. May DSLR camera sa kwarto ko. Tugon niya. Ako nang kukuha. Maghahanda ako ng merienda natin. Nakita kong puno yung stocks mo doon. You know how to cook? Of course, I'm a woman. How am I supposed to survive on my own if I can't even cook? Nagtas pa ito ng isang kilay. Napangiti siya. Parang hindi ordinaryong babae si Lian. Marami itong alam, kaya lagi siyang namamangha. Okay, ikaw bahala. Mahina niyang usal. Pinasadahan siya nito ng tingin. What? May bala kang maligo mamaya ah. Uwi ka nito bago siya tinalikuran. Napatingin naman siya sa suot niya. Puting t-shirt at board shorts. Nakasuot din siya ng tsinelas. Naiiling na umupo na siya at tumutok na sa kanyang laptop. May wifi naman sila, kaya walang problema sa kanyang internet. Maya-maya pa ay may naglagay ng tasa ng kape sa ibabaw ng mesa. Automatikong napatingin siya sa dalaga. Nagtimpla ako ng kape. Magtatrabaho ka lang talaga dyan. Ayaw mo ba akong samahan mag-swimming? Yeah, just enjoy. Napanguso ito ng tignan siya. May nakita kong ribboat. Pwede bang gamitin yon? Tanong nito. No, you can't. Napasimangot ito. Bakit? Hindi ba pwede? Hindi mo pwedeng gamitin dahil wala kang kasama diyan. I can handle. I know how to swim. Isa yun sa training namin dati.
Giit pa nito, ngunit umiling siya. Tumingin siya sa ginagawa at bumuntong hininga. Mamaya na kapag natapos ako dito. Baka hanggang bukas yung ginagawa mo, Richmond. Wala kang tiwala sa kakayahan ko. Nakataas ang kilay nitong tanong. Meron naman. Sumulyap siya sa karagatan. Malakas ang hampas ng alon kapag ganitong oras. Aanurin ng dagat ang ribboat. Richmond! Mariinis ang bitito sa pangalan niya. Matapang na sinalubong pa nito ang mga mata niya. Fine, kapag naubos ko ang kape, sasamahan kita. Pagsuko niya at matamis na itong napangiti. Thanks! Sa dalampasigan lang ako, kukuha ng litrato. Paalam nito. Muli siyang napainit hanggang sa tumunog ang cellphone niya. Ang matalik niyang kaibigan na tumatawag. Lex, napatawag ka. Wow, itatanong mo ba talaga yan sa akin? Hindi mo ako kumustahin kung ano nangyari kahapon? Tanong nito. Nasaan na si Lily? Binigyan mo na ba siya ng pera? Yes, buti hindi natuloy ang kasal mo. Tatakasan ka talaga ni Lily. At sino pala yung babae kasama mo? Parang balak mo ipalit siya. Wika nito sa kabilang linya. Sumulyap siya sa dalaga. Si Lian Monteser. Ewan ko ba sa sarili ko. Na makita ko siya. Parang... Bubuntong hininga siya. Baka na love at first sight ka na pare. Pero alam mong mahirapan ka. Napilit ko na siya. Magpapanggap lang siyang fiancé ko. Naipakilala ko na rin siya sa mga magulang ko, Lex. Pahayag niya. Naiintindihan ko talaga sila tita at tito. Bakit ba kasi hindi ka pa magseryoso na magkaroon ng girlfriend, Rich? Alam mo ng dahilan, Lex. Hindi ako mapili sa mga babae. It's just that I don't feel anything for them. So, ano naman ang tingin mo sa babae niyan? Pre, she's different. I can't really explain it. But there's something about her that makes me want to keep her. Pag-amin niya habang nakatanaw pa rin kay Lian. Narinig niya ang mahihinang tawa ng kaibigan. Alright, support kita riyan, pre. Tumawag ka lang sa akin kung may kailangan ka, ha? Paalam nito saka ibinaba ang tawag. Makalipas ang isang oras ay lumapit na naman ang dalaga sa kanya na maywang ito sa harapan niya. What? Patay mali siya niyang tanong. Bakit ang tagal mo? Malapit na lumubog ang araw, Richmond. Kasalanan ko ba kung bakit matagal ko maupos ng kape? Isang oras na ako naghihintay doon. Mabilis niyang sinara ang laptop. Let's go. Anya at umaliwalas ang bukas na mukha nito. Samantala, papunta na sana sa ribboat si Lian nang huminto si Richmond sa tabi ng safety gearbox. Dumukot ito ng isang life jacket. Safety first. Maikling sabi nito. Alright, akin na. Wika niya. Nang kukunin ang hawak nito, ay mabilis itong inalayo yon. Let me. Kaya ko naman. No, ako na Lian. Ay, whatever. Ibinaba nito ang life jacket sa balikat niya. Saka maingat na inayos ang strap sa harap. Hinigpitan pa nito ng tama lang. Sunod-sunod ang galaw ng mga kamay nito. Napahinto siya sa paghinga ng ilang segundo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa biglang lapit nila sa isa't isa. Nararamdaman niyang init na mga kamay nito habang inaayos ang buckle sa kanyang bewang. Ang steady na galaw na parang walang pwedeng magkamali. Okay ka lang? Tanong nito. Yes. Maikli niyang sagot. Sandaling tumigil ito, napatingin sa kanya, at hindi pa nakontento ang binata. Inayos pang strap sa gilid, hinigpitan ng kaunti. Lian, don't move. Hindi naman ako gumagalaw. Sagot niya, bahagyang naiirita. Hindi na kasi natapos-tapos ang ginagawa nito. Dude. Hanggang sa matapos ito ang pag-secure ng lahat. Pero hindi agad ito umatras. Sinuri muna ang buckle, saka bahagyang hinaplos ang strap na parang tinitiyak pa rin kung sapat na. Umikot ang mga mata niya. Okay na, Richmond. Grabe ka, OA sa safety. Mas okay ng OA kaysa mapahamak. Seryosong saad nito, napailing siya. Lagi ka bang ganyan? Kapag importante. Napahinto siya sandali, saka mabilis sa tumalikod papunta sa bangka. Narinig pa niya ang mahinang dagdag ni Richmond. Safety first. Hindi siya sumagot. Bago pa man siya makasakay, ay naalalayan na siya nito. Nang maayos siya nakaupo, hindi niya maiwasang ayusin ng bahagya ang life jacket. Parang kahit anong inis niya, hindi niya rin matanggal na may sense ang pagiging overprotective nito. Grabe, make sure na mahigpit din yung life jacket mo ah. Pangasar niya
at ngumisi lamang ito saka sila nag-tour sa tabi ng private island. Pagkatapos ng hapong yon, ay tuloy-tuloy ng kanilang bakasyon. Ilang beses na ring napilit ni Lian sa Richmond para samahan siya sa dalampasigan at doon nagsimula ang maganda nilang samahan. Tila napapalapit na rin sila sa isa't isa. Isang hapon, pumunta sila sa kabilang isla. Tuwan-tuwa siya dahil akala niya hindi siya dadalhin doon ni Richmond. Tumambay muna tayo sa dalampasigan. Maaga pa naman para kumain ng hapunan. Suwestiyon niya saka hinilang binata. Nagpatianod naman ito. Nakaya mo talagang mga araw na hindi ka tumatawag sa parents mo. Tanong nito na makaupo sila. Nakasabit sa leg niya ang DSLR camera at kumukuha na siya ng litrato. Alam naman ng parents ko na magbabakasyon ako at saka malapit ang matapos ang bakasyon natin dito. Wika niya. Alright. You know what, Richmond? Lumingon ito, malamlam ang mga matang nakatitig sa kanya. Ano na mangyayari sa atin after this? 3 months lang ang pagpapanggap natin. Pero iniisip ko kung ano yung mangyayari kapag bumalik tayo sa Manila. Usal niya. May nakita siyang kislap sa mga mata nito. We still have time, Lian. So let's not talk about that yet. We can just enjoy being together for now. Nakangiti nitong sambit. Hinawakan nitong kamay niya at hindi niya inaasahan ang paghalik nito sa likod niyon. Aminado si Lian, nakakaibang nararamdaman niya para sa binata. Ramdam na ramdam niya ang mabilis sa pintig ng puso niya tuwing kasama niya ito. Richmond. I want to kiss you. Diretsong saad niya na nagpaawang sa labi nito. Hindi pa ito nakaka-recover sa sinabi niya nang hilahin niyang kuwelyo ng polo nito at siya ang unang humalik dito. Ilan segundo pa lang ang lumipas ay tumugon na rin ito. Agad itong ipinulupot ang magkabilang braso sa bewang niya. Habang tumatagal, ay umiinit ang halik nila. Let's go back to the White House. Sambit nito matapos pakawalan ng labi niya. Kapuha nilang habol ang sariling hininga. Hey, kakain pa tayo ng dinner dito, right? Bakit gusto mo agad bumalik? Naaaliw niyang tanong. Pinagapang niyang kamay sa balikat ito. Para masolo ka. Mabilis sa sagot nito na ikinatawan niya. Dito muna tayo, okay? Wala naman tayong gagawin dito. Kumunot pa ang noon nito, kaya barahan niyang hinaplos yun. Sinapo naman itong pisngi niya at muli siyang hinalikan sa labi. Naramdaman na lang niyang binuhat siya ni Richmond habang hindi inaalis sa mga labi nito sa kanya. Dahan-dahan itong naglakad palapit sa dagat. Hinahayaang mabasa ng malamig na alon ng kanilang mga paa. Ngunit hindi niya alintana ang lamig ng tubig. Dahil mas nangingibabaw ang init na nagmumula sa katawan nito. Nang pareho silang bumitiw, ay napatitig lang sila sa isa't isa na may ngiti sa labi. You're so beautiful, Lian. Ngayon mo lang ba na-appreciate ang beauty ko? When I first laid my eyes on you, hindi ko lang masabi. Pag-amin nito, dumampi ang labi nito sa noon niya. Kumigpit din ang yakap nito sa kanya. Paano tayo kakain ng dinner nito? Basa na tayo, Richmond. Reklamo niya nang pareho na silang umahon sa dagat. Basang sisiw na silang dalawa. May shop dito. Anito at saka pinagsiklop ang mga daliri nila bago nagtungo na sa shop na tinutukoy nito. Nang makapasok sila sa shop ay kumuha agad ng tuwalya ang binata. Nagulat pa siya sa ginawa nito. Nang ibabalot na sana nito yon sa kanya ay umiwas siya. Eh, bakit umiiwas ka? Kunot noong tanong nito. Okay lang bang gamitin yan agad? Hindi mo pa nga nababayaran eh. Sabi niya, saka sumulyap sa paligid, hinahanap ang may-ari. It's okay. Sabi nito at wala na siya nagawa. Sir Richmond, kayo po pala yan. Magandang gabi ho. Bati ng babae na marahil ay bantay ng tindahan. Kumusta business dito? Tanong nito. Okay naman po. Sige po, may iwan ko po muna kayo, sir, ma'am. Nagtataka na patingin siya sa binata. Sa inyo pala yung shop na to? Namamangha niyang tanong. Tumango ito at hinila siya patungo sa mga damit na nakadisplay. Kaya naman pala lakas ng loob na kumuha ng tuwalya ha? Yeah, sige na. Kumuha ka na't magpalit. Baka lamigin ka pa. Oh, okay. Kukuha sana siya ng spaghetti dress na hanggang hita lang ang haba nang pinigilan siya ng binata.
Kumuha ka ng iba. What? Pero ito yung gusto ko, Richmond. Aagawin pa sana niya yun nang ibinalik na ng binata sa pinaglalagyan nito. Hey! That outfit is too revealing, Lian. Here, try this. Napabuga siya ng hangin. Pinili nito ang wrap dress na lagpas sa tuhod ang haba. Hindi na lang siya nakipagtalo. Kumuha na rin siya ng underwear at sinuot yon sa fitting room. Nang matapos siya, ay nakabihis na rin ito. May hawak itong jacket at sinuot pa sa kanya. Grabe, badot na ako nito, mister. Malamig dito sa isla. Pagdadahilan nito, hindi na lang siya kumibo pa. Sunod nilang pinuntahan ng resto bar na iilan pa lang ang mga customer. Don't tell me, sa inyo din to. Yeah. Tumatangong sambit ito. Wow, ang yaman-yaman niyo pala. Kami sakto lang, ang bumubuhay sa amin yung besosidad. Pero matunog ang pangalan ng kumpanya niyo sa ibang negosyante. Usal nito. Nagkibit-balikat lang siya. Kumain na lang tayo, okay? Tinapik pa niya ang pisngi nito. Nakangiti naman itong hinawakan ng kamay niya at hinalikan. May kung ano siyang naramdaman sa dibdib. Sa nakalipas sa mga araw na kasama niya si Richmond, ay puro kabutihan ang pinapakita nito sa kanya. Kaya kung pareho nilang kalilimutan ng tungkol sa kasunduan nila, ay handa siyang sumugal. Para lang sa kanilang dalawa ng binata. Pagkatapos silang kumain ng hapunan, ay dumiretso sila sa hotel nito. Wala namang available room kaya sa isang silid na lang sila nagstay at iyon ang kauna-unahang pagkakataong nagsama sila sa iisang silid. Kinabukasan, naunang nagising si Richmond. Tumambad sa kanya ang maamong mukha ni Lian. Tulog pa ito at nakaunan sa dibdib niya. Ang kalahating katawan nito ay nakadagan sa kanya. Parang gusto kong magising araw-araw na ganitong unang bubungad sa akin. Wala sa sariling sambit niya. Pinagmamasdan pa niya ang dalaga. Hindi niya napigilang hagkan nito sa noo, pababa sa pisngi nito. I like you, Lian. Napapikit siya habang naririnig ang mahihinang paghinga nito. Kailangan nilang bumalik sa Maynila at ayusin ang dapat ayusin. Gusto niyang tapusin ang kasunduan nila. Dahil ngayon pa lang ay nais na niyang magseryoso at totohanin ang pagpapanggap nila. Tumunog naman ang cellphone niya, kaya maingat niyang inilayo si Lian at inihiga sa kama. Mabuti na lang at hindi ito nagising. Ma'am, napatawag ka. Richmond, about Lily. Diretsyong sambit ng mami niya, ramdam niya agad ang lamig ng boses ito. Lily? Don't act na parang wala kang nalalaman, son. We know the arrangement. We know she was a hard bride. Diretsyong pahayag nito at doon siya kinabahan. Pero hindi yun ang problema. Dahil sa litrato niya ay halos kilala na siya ng lahat. They know her face, and she's acceptable. She fits the structure we need right now. Anong gusto niyong mangyari, Mama? Proceed with the wedding. Panindigan mo na, ikaw naman ang nagsimula nito. Mariing sabi nito. Umigting ang panga niya sa narinig. Mom, I already said enough. Putol nito. We are not resetting everything because of your personal decisions. But Mom, alam mong may bago na akong fiancé. Malamig niyang sambit. You're right, Lian Montesor. Matutuwa na sana kami ng daddy mo pero minsan mo na kaming niloko, Richmond. Malamang ay fake fiancé din siya. Malamig ditong tanong na ikinabuntong hininga niya. Iba si Lian, Mom. Sumulya pa siya sa dalaga nang marahan itong kumalaw. Richmond, we are trying to stabilize things. Lily is already acceptable. Marami na nakakilala sa kanya. Si Lian, pinakilala mo lang sa amin ang dad mo. Pero alam niyo mahal ko si Lian, Mom. Sinungaling. Hindi kayo magkakilala ni Lian Montesor. Basta mo na lang siyang dinampot doon sa hotel. Wika nito. At parang wala na siyang laban doon. Alam na ng pamilya niya. Huling-huli ng kanyang plano. Palayain mo na lang si Lian. Before this turns into another issue we have to clean up. She's not a problem. Mahina ngunit matigas niyang sagot. Bring everything back to order. Anito sa mas pinal ng tono. Lily stays. Lian steps out. That's the simplest way, son. Nang wala na sa kabilang linya ang kanyang ina, ay muli siya napubuntong hininga. Dapat wala siyang problema ngayon. Ngunit dahil sa ginawa niya, ay madadawit pa si Lian. At sa tingin niya,
Hindi niya kayang sundin ang inuutos ng mami niya. Ayaw niyang mawala pa sa kanyang babaeng mahal niya. Babaeng mahal. Umawang ang labi niya sa gulat dahil naisip na mahal na niya si Liam, na hindi na lang simpleng pagkagusto ang nararamdaman niya. Bumalik siya sa kama para yakapin ang dalaga. Doon na ito nalimpungatan. Richmond, Good morning, love. malambing niyang bati at masuyo niya itong hinalikan sa labi. Love? Kunot noon tanong nito. Marahan siyang tumango. All right, love. Bumangon ka na dyan. Kakain na tayo ng breakfast at mamamasyal pagkatapos. What do you think? You mean, mananatili pa tayo dito? Bago tayo babalik sa White House? Namamangha nitong tanong. Uuwi rin tayo mamaya. Marami akong gustong gawin doon na walang istorbo. Gusto kong ikaw lang makikita ko doon, Lian. Wika niya, saka ito hinagkan sa noo. Sinulit nila ang mga nalalabing araw sa private island bago bumalik sa Maynila. Tahimik si Richmond nang ihatid siya sa bahay nila. Wala na itong binanggit na kahit na ano, kahit ng relasyon nila, o kung tunay bang may relasyon sila. Salamat sa paghatid sa akin, Richmond. Pero hindi ka ba papasok na muna sa loob? Ipapakilala kita sa mga magulang ko. Anyaya niya, subalit umiling ito. Maybe next time, Lian. May kailangan pa akong ayusin. Tatawag ako sa'yo. Casual na sabi nito, tumango lang siya. Kahit gusto niya itong ipakilala, ay hindi naman niya ito pwedeng pilitin. Sige, ingat ka. Matamlay niyang usal. Ngumiti ito at hinapit siya sa baywang. Humalik pa ito sa noon niya. Please, wait for me, okay? Hinaplos itong pisngin niya. Oo na nga, sige na umalis ka na. Tumawag ka kaagad Anya, at ito naman ang tumango. Sumakay na ulit sa sasakyan. Pumasok naman siya sa loob ng bahay nila at nagulat pa siya na makasalubong ang kakambal niya. Haliyan! Tawag nito sa kanya. Tinakbo niya ang pagitan nila ng kapatid at mahigpit itong niyakap. Ikaw talaga, Lian. Itong pakulo mo kakaiba. Ayos ba, ate? Iniisip ko kasi kayo ng mga pamangkin ko. Pero teka lang, anong ginagawa mo dito sa bahay? Hindi ba dapat nasa bahay ka ng asawa mo? Naguguluhan yan tanong. Nag-away kami ng asawa ko. Problemadong sambit ito. Kumalas siya sa yakapan nila at tumitig dito. Ano nangyari? Kabago-bago niyo lang nag-away na kayo agad? Nakangiwi niyan tanong. Natawa ito na mahina. Sinabi ko na kasi ang tungkol sa mga bata. Don't worry, hindi naman malaki ang pinagawayan namin. Tagalit lang yun dahil ako yung babaeng hinahanap niya 5 years ago. San ka pala nagtago? Alalang-alala na kami sa'yo dahil hindi ka man tumawag sa amin. Sermon ito sa kanya. Paano siya tatawag kung iniwan niya ang cellphone at wallet niya? Singit ng kanilang ama. Dad, hello, si Mami po. Nandito ako. Anak naman, sana tumawag ka man lang sa amin. Nakasimangot na sambit ng mami niya. Sinalubong niya mga ito para yakapin at saka siya inayang kumain ng agahan. Maya-maya, bago siya umakyat ang silid, ay ibinigay sa kanya ng daddy niya ang pouch niyang naiwan. Napatitig siya doon nang nakahiga na siya sa kama. Ngunit nang may napagtanto siya ay napasinghap siya. Paano ko tatawagan ni Richmond kung hindi naman niya alam ang contact number ko? Goodness, nakalimutan ko rin hingin yung business card niya. Pulalas niya. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Nang makita niya kung sino yung tumatawag, ay agad niyang sinagot. Hello, Ninong? Si Ninong Lorcan ay kaibigan ng daddy niya. Ito ang kanyang boss. Sanay na itong magbigay ng espesyal na konsiderasyon, kaya nakapagbakasyon siya ng ilang linggo. Enjoy your vacation, Iha? Bahagya siya napangiti. Opo, Ninong, worth it ang ginawa kong pakulo. Oh, really? Ang iset-up ang kakambal mo? Ninong naman. Narinig niya ang mahinang tawa nito sa kabilang linya. So, Sabi nito pagkatapos ng ilang segundo. ready ka na bang bumalik sa trabaho? Napabuntong hininga siya habang nakatitig sa kisame. Magiging busy na siya at hindi siya sigurado kung pwede pa silang magkita ni Richmond. Ang bilis naman, Ninong. You've been gone for weeks. Kasalanan mo rin naman, pinayagan mo ako. Because you asked properly at hindi dahil minsan ka lang humingi ng mahabang bakasyon. But it's time to come back. Okay, Ninong. May magagawa pa ba ako? Tanong niya. Your airline already sent your updated schedule. You're flying again next week, Iha. Napapikit siya sandali. Next week agad?
Lian, piloto ka. Hindi ka pwedeng magbakasyon habang buhay, alam mo yan. Natatawa nitong Saad. Napangiti naman siya. Oo nga po eh. You worked hard for that cockpit. Don't disappear from it for too long. Yes, Ninong. Nagpaalam nito pagkatapos at muli siya lumabas mula sa kanyang silid. Medyo nagulat pa siya na makitang mag-aama ng kakambal niya. Agad na napuntang tingin ni Damien Elbaho sa kanya. Akala niya ipagkakamalan siya nito, ngunit napansin niyang malamig naman ang tingin nito. Sumulpot ang ate niya sa kabilang pinto, mula iyon sa kusina, at doon lumipat ang tingin ng lalaki. Lumamlam ang ekspresyon ng mukha nito. Ay, kilala niyang asawa niya. Bulong niya. Mommy! Lumapit ang pamangkin niyang si Daniel sa mami nito. Si Mommy na yun, Daddy. Hi po, Tita Rian. Kinawaya naman siya ni Don at gumiti lang siya. Mommy, na-miss po kita agad. Bakit naman po hindi ka umuwi kagabi? I'm sorry, anak. Wala ka na po bang balak umuwi, Mommy? Ay, uuwi naman po si Mommy. Dahan-dahan siya lumapit sa lalaki na nakatingin na sa kanya. I heard what happened. Nagalit ka nang malaman mo sa ate Rhea ng babaeng hinahanap mo noon. Kaya ako nandito, para makausap ko ng asawa ko. Seryosong tugon nito na ikinaikot ang mga mata niya. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka pakakasalan ng ate ko. Lian. Tawag ni ate Rian na parang binabalaan siya. Binalingan niya itong may matamis ang ngiti. Sinusundo ka na ng pamilya mo, sis. Dapat sumama ka na sa kanila. Umuwi na tayo. Anyaya ni Damien sa asawa nito. Ipinakilala muna siya ng ate niya sa asawa nito at bago umalis sa mga ito ay nagpaalam din sa mga magulang nila. At ikaw naman anak, kumusta ka? Tanong ng kanyang ina. Okay naman po ako, Mami. Mukha ngang may nag-aalaga sa'yo kung saan ka man pumunta, anak. Komento naman ng daddy niya. Napangiti siya dahil si Richmond agad ang naalala niya. Ikinuwento na lang niya sa mga magulang ang buong pangyayari. Samantala, inasikaso na muna ni Richmond ang problema niya. Siyang nagsimula. Sinabi niya sa mga magulang na seryoso na siya kay Lian, ngunit ayaw maniwala ng mga ito. Halos 1 linggo rin niyang pinilit ang mami at daddy niya. Isang araw ay bumisita na siya sa bahay ng pamilya ng dalaga. Nagpakilala na rin siya bilang nobyo nito, subalit wala pa roon si Lian. Tinawagan kasi siya ng ninong niya last time. Pinababalik na siya sa trabaho. Usal ng mami nitong si Tita Jessa. Mabait naman ang mag-asawa dahil mainit ang pagtanggap sa kanya. Posible po bang matagal siya makakabalik? Usisa niya sa mga ito. Hindi kami sigurado, iho. Kasi sunod-sunod ang flight ni Lian. Sabi pa ni Tito Elton. Naihilamos niya mga palad at wala siyang magagawa kundi ang maghintay. Salamat po, tita, tito. Tatawagan ko na lang po siya. Kaso wala po pala akong contact number niya. Nahihiyang sabi niya. Mahinang natawa ang ginang, ngunit binigyan naman siya ng numero. Nang magpaalam siya ay sa kanya tinawagan ng dalaga. Hindi pa siya sigurado kung may sasagot ba sa kabilang linya. Hello? Usang bumilis ang tibok ng puso niya nang marinig ang boses si Lian. Hello, sino to? Ako to, si Richmond. Ay, buhay ka pa pala. Akala ko deads ka na. Napahalakak siya sa narinig. Huwag mo kong tawanan, Richmond. Sorry. Sorry? Bakit ngayon ka lang tumawag ha? Ngayon ko lang nahingi ang contact number mo sa mami mo, Lian. Ano? Paano mo nakuha number ko kay mami? Bumisita ako sa kanila ngayon. Akala ko nasa bahay ka. Ay, pinabalik ako sa trabaho ni Ninong. Bawal ako mag-extend ng bakasyon. So, anong balak mo? Tanong nito mula sa kabilang linya. Sa halip na sumagot ay nagtanong pa siya. Nasaan ka ba ngayon? Kailan ang flight mo pabalik sa Manila? Nasa Dubai ako, magiging busy ako. Hintay mo na lang kung kailan ako kaina ang schedule ko. Sumang-ayon na lang siya sa sinabi nito. Subalit hindi niya inaasahan na ang paghihintay niya ay aabot ang halos 2 buwan. Bihira itong tumawag sa kanya at kung siya naman ang tumatawag ay hindi ito makontak. Higit na nagduda ang mga magulang niya dahil hindi pa niya ulit na ihaharap sa mga ito si Lian. Sa kabilang banda naman, panay ang buntong hininga ni Lian. Napapahilot siya sa sentido
dahil sa nakikita niyang 2 pulang linya sa PT na ginamit niya. God, I'm pregnant. Pero dapat ko ba sabihin sa kanya? Problemadong sambit niya bago napaupo sa kama. Ngayon niya lang sinubukang gumamit ng PT dahil nakalimutan niyang lagpas 1 buwan na siyang delay sa menstruation niya at tama nga ang kanyang hula. Hindi muna siguro ngayon dahil malabo pa kami. Dahil naguguluhan pa siya sa lahat ng nangyayari, ay tiniis niyang hindi makita si Richmond. Isang araw ay inaya siya ng ate niya. Sumama siya dahil wala siyang flight. Tita, siguro po babae ang baby ni Mommy. Kaya kumuha po tayo ng pink na baby bottle, ha? Tinanguan niyang pamangkin yan si Don. Ibinigay niya ang pink feeding bottle sa pamangkin. Ngunit napako ang tingin niya sa kulay asul na baby bottle. Ang ganda, parang gusto kong bilhin. Anya, at hindi na niya namamalayang, napahawak na pala siya sa impis ng tiyan. Bilhin mo na para sa baby mo. Natigilan siya nang may marinig ang tinig ng kakambal niya. Ate, akala mo hindi ko alam Lian, napaghahalatan ka na eh. At saka kambal kita, alam kong buntis ka. Ikaw rin naman yung unang nakaalam sa pinagbubuntis ko nun eh. Bumagsak ang balikat niya kasi wala siyang kawala sa kakambal niya. Hindi pa ako nakakapagpa-check up ate. Bakit hindi ka magpasama sa boyfriend mo? Sabi mo buntis ka, wag mo sana akong tularan. Sinong buntis? Pare siyang nabuhusan na malamig na tubig nang marinig ang isang pamilyar na boses. Nang dahan-dahan siyang lumingon, ay nagsalubong ang mga mata nila ni Richmond. Salubong na rin ang makapal nitong kilay hanggang sa bumaba ang tingin nito sa hawak niya. You're pregnant? Richmond, anong ginagawa mo dito? How about you, Lian? Hindi ba may usapan tayo na kapag wala kang flight ay magkikita tayo? Nakagat niya ang labi dahil kinakabahan na siya sa reaksyon nito. I'm sorry. Nag-design pa siya, subalit umigting lang ang panga nito. Tita, boyfriend mo? Inosenteng tanong ni Daniel. Tita, ang gwapo naman po ng boyfriend mo? Humahagik-hik na saad naman ni Dawn. Rian, right? Pwede ko bang isama ngayon si Lian? Mag-uusap lang kami. Paalam nito sa ate niya. Sure, go ahead. Wala siyang choice kundi ang sumama kay Richmond. Mahigpit ang hawak nito sa palapulsuhan niya, pero sa paraang hindi naman siya masasaktan. Bitbit niya ang tote bag na naglalaman ng 2 baby bottle. Ito pa nga nagbayad. Nag-usap sila sa loob ng sasakyan. Matagal itong nakatitik sa kanya bago nagsalita. Ilang buwan na? Napanguso siya. Lagpas 1 buwan pa lang akong delay at wag mo kong tignan ng ganyan, kahapon ko lang nalaman. Pero hindi mo agad sinabi sa akin. May bala ka bang takasan ako, Lian? May bala kang ilayungan ako? Wala. Nagugulahan lang ako, okay? Wala pa akong lakas ng loob na aminin sa'yo eh. Tapos wala kang assurance na kung paano ang relasyon natin. Hindi mo ako masisisi kung maduduwag akong sabihin ng tungkol sa pagbubuntis ko. Alam mong kasunduan lang meron sa atin. Wala tayong kasunduan. Hindi ko nga naibigay sa'yo ang kontratang ginawa ko, Lian. Inakalimutan ko ang hingin yun sa'yo. Pero akala ko ba nagkakaintindihan na tayo, Lian? Napaismid siya. Nagkakaintindihan? Hindi sapat na puro nararamdaman lang. Kapag walang linaw at paninindigan, kahit gano'ng kalalim yung emosyon, darating pa rin ang panahong mapapagod kang umasa sa relasyong walang katiyakan na Richmond. I'm sorry. Dapat nilinaw ko sa'yo nararamdaman ko. Paghingi nito ng paumanhin, ginagap ang kamay niya at hinalikan yun. Maybe you're the missing piece I've been waiting for in my life. Thank you for the gift, love. Gift? Nakangiwi niyang tanong. Our baby, Lian. Natawa siya sa tinutukoy nitong regalo. I'll take care of you and our child kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon na makasama ka. Before that, kailangan muna nating sabihin kila mami at daddy ang pagbubuntis ko. Then, saka natin haharapin ang mga magulang mo. Suwestiyon niya. Tumango ito at unti-unting lumapit sa kanya upang yakapin siya. Hindi nahirapan si Richmond na makuha ang basbas sa mga magulang ni Lian. Inako niya agad ang responsibilidad sa mag-ina niya. Muli niyang dinala si Lian sa bahay nila, bagay na ikinatuwa ng kanyang mga magulang dahil sa wakas ay magkakaroon na rin ng mga ito ng apo. At sa pagkakataong yon, matutuloy ng pinapangarap niyang kasal
kasama ang babae tunay niyang iniibig. Pagkalipas ng ilang buwan, Ang himbing ng tulog ng dalawang baby na yan ah. komento niya habang pinagmamasdan ng kambal na anak. Oo, kambal ang sinilang na maganda niyang asawa na pinangalanan nilang Liana at Renz, babae at lalaki. Mahinang natawa sa kanya si Liana, nakahiga ito sa kama, katabi ng mga anak nila. Mag-iisang buwan na simula ng mga anak ito. Love, tingin mo kung hindi kita dinampot sa hotel, may Liana at Renz kaya tayo? Tanong niya. Richmond, naniniwala ka naman na tayo nakatadhana. Kung hindi man tayo sa hotel nagkita, gagawa at gagawa pa rin ng tadhana ng paraan para pagtagpuin tayo. Pero ako yung pumili ng kapalarang ito eh. Pwede naman kitang hayaan ng araw na yun. Pero na makita kita, parang ayaw na kitang pakawalan. Sus, binobola mo na naman ako eh. Nag-cross arms ito. Yumuko siya upang halikan ito sa noo. I love you, Lian. Thank you for giving me such a beautiful life. Malambing niyang sabihin. I love you too, Richmond. Salamat din sa lahat-lahat. I love you po. Malambing na sabi niya sa mga anak nila. Isa-isa niyang hinalikan ang kamay ng kambal na umuungot la. Love you rin daw, Daddy. Wika ng asawa niya. Humiga siya sa tabi nito at mahigpit niya itong niyakap. Habang pinagmamasdan nila pareho, sina Liana at Renz. Kontento na talaga si Richmond sa buhay na meron siya. Matagal man dumating ang babaeng nakalaan para sa kanya. Natutunan niyang hindi minamadali ang pag-ibig. Dahil para sa kanya, mas mahalaga ang taong kusang dumarating kaysa sa relasyon, pinipilit lamang na mabuo. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!